Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw po na ito ay meron tayong gagawing vlog. At ang vlog na ito ay para po sa inyo dahil alam kong marami pa ang mga senior citizens na walang ID. At maraming mga senior citizens na gustong kumuha ng ID pero hindi nila alam kung paano ba ito gawin. At hayaan niyo po ako na ibigay ang proseso para po sa inyo. Nang sa gayon po ay meron kayong basihan kung ano yung dapat ninyong gawin. By the way, ako po pala si Roel Mendoza Tanyo at ipapaalam ko ang mga step-by-step process kung paano po ito gawin. Ang dapat nyo lang gawin ay sundan nyo ang video na ito, tapusin nyo hanggang sa dulo at nang sa gayon makuha ninyo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang itong content na pinag-uusapan ang payout ng ating mga senior citizens, ang benefits ng ating mga senior citizens at iba pang mga bagay related to our senior citizens content, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. Dahil sa aking YouTube channel po, mga lehitimong mga contents po ang aking ina-upload because this is really my advocacy to use my platform in educating the minds of our senior citizens and all people na nakapanood po sa ating vlog. Ay isubscribe mo na. At kung gusto mo na manatiling updated sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel is i-bell notification mo na. And right now, let me read to you all the steps so that you will know and understand the process of it. Are you ready? Because I am. Let's go! Gusto ko lamang i-inform sa iyo na ang ating process na gagawin is online. So, hindi ka na po pupunta sa ano pang mga agencies para mag-process po ng iyong digital ID. When we say digital, it is online or gumagamit tayo ng mga gadgets para po ipaprocess ito. Ano ang Digital National Senior Citizens ID? Ito ang opisyal na digital version ng iyong Senior Citizens ID na maaaring i-access gamit ang iyong eGov app. So mamaya-maya, ipapakita ko sa inyo ang mukha ng eGov app sa iyong smartphone or mobile device. Ang layunin nito ay gawing mas mabilis, mas ligtas at mas maginhawa ang pag-verify ng iyong senior citizens privileges saan ka man naroroon. At heto po ang mukha sa eGov app. Ito po ang mukha ng eGov app. So ang gagawin niyo po dyan is i-download niyo po sa Android, sa Google Play po kayo pupunta. Pero kung sa Apple or iOS po yung gamit ninyo, is sa App Gallery po or App Store. So, ang gagawin niyo po is i-download and once downloaded na po ang eGov na app, is doon po kayo mag-process sa lahat po ng dapat niyong gawin. So, dito po may nakalagay na mukha po muna ng eGov app. So, yan po ang mukha niya. At pagka punta po, meron po siyang sign up kung ikaw po ay wala pang account. At dyan po mag-create ka ng account. Ilagay niyo po lahat ng detalye. First name, suffix, middle name. Kapag wala ka namang middle initial, you can just check the box, last name, at saka email address. And pagkatapos dyan is mag-sign up ka na. Pangalawang tanong, paano ko makikita ang aking Digital Senior Citizens ID? So, buksan lamang ang eGov app sa iyong smartphone. Kung ikaw ay 60 years old or 60 taong gulang pataas at may national ID, automatic kong lalabas po ang iyong Digital National Senior Citizens app. Yung pinapakita ko kanina, doon po talaga kayo magpaprocess at nakalagay na po yun kung ano po ang available na mga IDs na you have. For example, kung meron ka ng national ID or PhilSys, so automatic po nandun po yun. And if you are 60 years old and above, automatic po meron na po kayong ID sa senior. Pangatlo, magagamit ko pa rin ba ang aking physical card? Parehong tanggap at valid ang physical at digital senior citizens ID. Maaaring gamitin ang alinman depende sa sitwasyon o kaginawaan. So kung ikaw ay nagtatanong, pwede ba ito magamit ang aking physical ID or hindi na kung meron akong makukuhang na senior citizens ID dito. So both are useful
and relevant pa po. Pang-apat na katanungan, saan ko maaaring gamitin ang aking Digital Senior Citizen ID? So magagamit po ninyo ang inyong Digital Senior Citizens ID sa lahat ng lugar at establishmentong tumatanggap ng opisyal na Senior Citizens ID. Kabilang ang 20% discount at VAT exemption sa mga produkto at serbisyo. Public transportation, for example, sa bus, sa jeep, sa tren at iba pa. Pagbili po ng gamot at medical services. Iba pang benepisyo ayon po sa batas. So that is your edge or that is your parang power po or isa itong privilege na pwede pong gamitin na kapag ipapakita po ninyo ang inyong Digital Senior Citizens ID is yun pong mga benepisyo na para po sa inyo is ma-avail nyo po lahat. Yung mga naka-mention po sa number 4 na question. Panglima na katanungan, ligtas ba itong gamitin ang Digital Senior Citizens ID? Ang eGov app ay gumagamit ng secure and encrypted technology para po protektahan ang iyong personal na impormasyon. Mahigit na paalala na huwag ibahagi ang iyong login details sa ibang tao. Dahil alam niyo po ba ngayon na uso ang mga scammers, uso po yung mga nangunguha ng mga detalye para po sa kanilang benefits and advantage. Kaya naman, iwasan niyo pong magbigay ng mga detalye sa kung saan-saan man o ipakita ang inyong detalye kung saan-saan man. Number 2, siguradong opisyal na eGov app ang gamitin po ninyo sa pag-access po ng Digital Senior Citizens ID. Pupunta tayo sa pang-anim na katanungan. May bayad ba ang pagkuha ng Digital Senior Citizens ID? So ang sagot po dyan is wala. Libre po ang Digital National Senior Citizens ID. Hindi po ito required lalo na kung may physical ID ka na. Kung ikaw ay may ID na sa inyong kamay or sa inyong wallet or kung sa inyong bahay, so hindi ka po required na kukuha nito. Ito lamang po ay para sa mga hindi pa nakakuha or wala pang ID na ipapakita po para makuha ang mga benepisyo, ma-avail ang mga benefits or discounts dyan para po sa ating mga minamahal na mga senior citizens. So kung ikaw po ay meron na, don't do this or wag ka nang magdagdag pa ng sakit sa ulo dahil medyo marami po ang process na gagawin and baka mahirapan po kayo. So I really suggest na kung may physical ID ka na, yun lang po ang gamitin. Pang-pitong tanong, kailangan ko bang mag-register para makuha ito? Kung may existing record ka sa LGU at valid ang iyong Senior Citizens ID, automatic na po na lalabas ito sa eGov app. Kung hindi ka pa nakapag-update ng iyong impormasyon, pumunta ka po sa inyong office sa Senior Citizens Affairs or OSCA para po sa verification. Opo, kasi kapag wala kang nire-register, hindi po automatic reflect po ang iyong details. Pang-walo na katanungan, paano kung mali ang impormasyon sa Digital Senior Citizens ID? Ano po yung pwedeng gawin? Makipag-ugnayan po sa inyong OSCA upang may tama ang iyong data. Siguraduhin na dala ang iyong physical Senior Citizens ID at iba pang kaukulang dokumento. Alam kong marami ding issue tungkol dito na mali ang kanilang spelling, ang kanilang birth date, at iba pang mga details doon. So, huwag kayong mag-alala. Ang dapat nyo lang pong gawin is puntahan ang OSCA ninyo at doon kayo mag-verify at doon kayo magpatama sa lahat mo ng mga mali sa inyong mga detalye. Maaari bang gamitin ito kahit wala akong internet? Kailangan ng internet para ma-access at ma-update ang iyong Digital National Senior Citizens ID. Kasi digital nga, so kinakailangan po natin ng connection or
internet para po ma-process po natin ang pagpa-update po natin dito. Ganun man, pwede mong i-screenshot ito at ipakita kung kinakailangan basta malinaw at updated ang detalye. So kapag natapos mo na pong ma-process ito at nakita mo na ang yung digital senior citizens ID is pwede pong i-screenshot at pwede pong ipakita if ever there's an urgency na nangangailangan po talaga ng ID. So pwede po itong ipapakita sa kung saan ka po tumungo or pumunta or kung saan ka nagpa-process ng mga transaction. Pang-10 na katanungan, pwede bang gamitin ng pamilya ko ang digital senior citizens ID ko para sa discount? Hindi. Actually, it's a personal ID. So, personal at non-transferable ang Digital National Senior Citizens ID. Ipinagbabawal po ang paggamit nito ng ibang tao. So, kasi ang nakalagay po sa inyong Digital Senior Citizens ID is sa inyo po, hindi po siya pwedeng ibigay-bigay lamang po para po makakuha silang discount kung sasakay sila. Hindi po ito pwedeng maipasa dahil ang makita naman po yun kung for example yung anak mo is 18 years old tapos papadalhin mo siya ng senior citizens ID, so parang hindi naman siya appropriate tingnan, di ba? So ito lang po ay para sa personal use. Kung ikaw ay senior citizen, pwede lang po ninyo itong gamitin personal. Actually, kapag natapos nyo po ang proseso sa eGov app na mag-sign in, sundin niyo po ang process doon sa aking pinapakita kaninang app. Isa mangyari po, may makikita kayong mga digital IDs nyo available. So makita dito kung meron ka ng national ID or PhilSys, meron po dyan. Merong senior citizens ID, PhilHealth ID, at ang lahat po ng ito is no expiration. So, mas mabuti po itong gamitin dahil wala pong expiration. Magagamit mo siya until the end of your life. Opo. At yun po ang proseso kung paano po tayo kumuha ng Senior Citizens ID. And that is step by step po yung pagpapaalam ko sa inyo sa inyong mga katanungan para po hindi kayo malito, hindi po kayo mawala, hindi po kayo mawala ng understanding in this. So, salamat po sa panonood, and my purpose in making this vlog is to inform you sa mga hindi pa po nakakuha ng mga IDs sa senior citizens. And gusto ko lang tumulong para po sa inyo. And this is me, Ruel Mendoza Tanyo. If meron ka po pong concern or katanungan regarding to this matter, feel free to ask po dahil willing po ako magsagot sa lahat po ng inyong katanungan related to this matter para po mas clear po sa atin kung meron man akong hindi nasabing mga bagay patungkol po dito or nakulangan po kayo. So you can just comment down below and I will be replying to you kung ano yung concern mo. And this is me again, Ruel Mendoza Tanyo. Salamat po sa palagiang panonood, pagsusuporta at palagiang pag-heart ng aking mga vlogs. This is me. Again, see you again next time. Bye-bye.